Maaari bang malaman kung bakit kayo nandito? Wika ni Tandang Lauryo pagsilay niya sa mga ito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, napansin niyang hindi kasama roon si Maestro Pedrito. Maya-maya pa, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon sa isa sa mga albularyong nagwiwika ng, "Mawalang galang na ho, Ginoong Lauryo. Pinapatawag ho kayo ni Maestro Pedrito. May mga konting bagay lang kayong pagdidiskusyonan." "Sabihin mo dyan sa maestro mo, wala akong balak makipag-usap. Baka kamo nakakalimutan niya. May tampuhan pa kaming dalawa. Tsaka kahit anong gawin niya, hindi niya ako kayang mapasunod." Sagot naman dito ni Tandang Lauryo. Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilisan din niyang pagbalik sa kanyang gawain upang magsilbing senyales sa mga albularyo ang pagkawala niya ng interes sa kung anuman ang pakay ng mga ito. Maging ang kanyang asawa noon ay hindi mapigilang magalit sa kanya, gawa ng hindi nito inaasahan ang pagiging bastos niya sa harap ng ibang tao. "Lauryo, kausapin mo nga yun. Huwag kang mangbastos ng mga taong bumibisita dito sa atin. Isipin mo na lang kung ikaw ang nasa kanilang sitwasyon." Wika ng kanyang asawa. Nang marinig ito ni Tandang Lauryo, agad din naman siyang napatayo upang muling kausapin ang mga ito. Hindi na din tumagal noon ang kanyang naging pag-uusap, gawa ng paulit-ulit niya itong pinapaalis sa kanilang tirahan. Matapos ang mga pangyayaring yon, hindi na muli pang nagparamdam ang mga albularyo. Animoy tuluyan na siyang kinalimutan ng mga ito na siya namang labis niyang ikinatuwa. Sa ilang araw na pananahimik noon ni Tandang Lauryo, patuloy pa rin siyang nakikipag-usap sa kapreng kanyang pinagsisilbihan. Marami itong isinisiwalat sa kanya, ukol sa mga bagay na taliwas sa dati niyang paniniwala at sa mga misyon na kailangan niyang magawa. Ayon kay Tandang Lauryo, na sa lahat ng dimensyong naririto sa mundong ito, merong isang pinipili ang kapre upang gumawa ng hindi karumal-dumal na pangyayari o di naman kaya'y pumatay ng mga nilalang na tinuturing nilang kalaban. Paulit-ulit ang ganoong proseso sa kadahilanang nagnanais ang demonyong kanilang pinaglilingkuran na maghari sa buong sanlibutan. Marami na ding pinili bago pa si Tandang Lauryo na gumawa ng ganong misyon sa mundong ating kinagagalawan. Nang malaman niya ang bagay na yon, tila ba hindi niya maiwasang mapaisip kung tama pa ba ang kanyang ginagawa. Ang tanging rason kung bakit nakipag-isa doon si Tandang Lauryo ay ang maipakita sa lahat ng albularyong naroon sa kanilang baryo na meron din siyang angking galing pagdating sa kanilang larangan. Nais niya ring tingalain ng lahat at magkaroon ng atensyong kanyang inaasam. Yun lamang ang kanyang hinahangad kung kaya't nagawa niyang makipag-isa sa kapre. Isang araw, merong nagyaya kay Tandang Lauryo na magtrabaho sa bukid. Nagkataon noong gabasa ng palay kung kaya't sinulit na din niya ang pagkakataon na makakuha ng libreng bigas. Kahit papaano, alam niyang napakalaking tulong nito para sa kanya at sa kanyang mag-ina. "Ano, Lauryo? Sasama ka ba?" Tanong ng isa niyang kakilala. "Oo, Karoni. Sasama ko. Sandali lang at kukuha ako ng pantabas." Sagot naman ni Tandang Lauryo. Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilisan niyang pagkuha ng kanyang gamit at isang sisidlang naglalaman ng tubig. Hindi na din siya noon nagdala ng kanyang makakain dahil meron umanong libreng rasyon doon sa bukid. Pagdating nila sa lugar ng may-ari, kanya-kanya na silang pumwesto sa kahon-kahon ng palay na kanilang aanihin.
Dahil sa ilang hektarya ang palayang yon, kung kaya't halos karamihan ng mga magsasaka sa kanilang baryo ay naroon. Maging ang iilang albularyo ding disipulo ni Maestro Pedrito ay nandoon para makigapas. Hindi na lang niya pinansin ang mga yon, gawa ng alam din naman niya kung saan hahantong ang kanilang pag-uusap. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ni Tandang Lauryo sa paligid, bigla namang naagaw ang kanyang atensyon ng tatlong kalalakihang di kalayuan sa kanyang kinatatayuan. Hindi gumagalaw ang mga yon at tila ba nakatitig lamang ito sa malayo. Maya-maya pa, bigla namang naantala ang kanyang pagmamasid nang marinig niya sa may-ari ng lupa na kasama pala ang tatlong lalaking yon sa kanilang pangkat. Paglapit ng mga ito sa kanyang kinaroroonan, bigla namang naamoy ni Tandang Lauryo ang amoy ng aswang. Ipinagsawalang bahala na lamang niya ang bagay na yon sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na mas nangingibabaw ang kanyang pagiging isang demonyo. Nang matapos na ang pagbibigay sa kanila ng mga trabaho, agad naman silang tumungo sa lugar na kanilang paggagapasan. Bale, silang 4 lamang noon ang gagapas ng 12 kahon ng palay, kung kaya't kinakailangan nilang magtulong-tulong. Kaibigan, Lauryo nga pala. Parang ngayon ko lang kayo nakita dito ha. Taga saan ba kayo? Wika ni Tandang Lauryo habang sila ay naglalakad. Nang marinig ito ng tatlo, agad din naman silang nagkatinginan na parabang nagdadalawang isip na magbigay ng kasagutan. Ilang minuto lang ang lumipas, nagwika naman ang isa sa mga ito ng, "Taga dito lang din ho kami, Manong. Madalang kaming pumunta sa bayan, gawa ng nagbabantay kami ng gulayan." Kaya pala. O siya, bilisan natin ang paggagapas ha. Marami pa akong gagawin sa bahay. Sagot naman niya sa mga ito. Matapos nilang mag-usap, narating na nga nila ang unang kahon ng palay. Nang akmang lulusong na si Tandang Lauryo, agad naman siyang pinigilan ng isa sa mga ito habang nagwiwika ng, "Maghintay ka lang dyan, Lauryo. Kami na ang gagapas para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Pare-parehas pa rin ang ating magiging hatian." Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilis na namang paglusong ng tatlong lalaki patungo sa loob ng kahon ng palay. Wala nang nagawa noon si Tandang Lauryo kung hindi ang tingnan ng mga ito. Napagpasyahan niya rin noong magkubli sa mga damo nang sa gayoy hindi siya makita ng iilan nilang kababaryo. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon niya tuluyang nakumpirma na aswang nga ang tatlo niyang kasama. Halos hindi kasi nagpapahinga ang mga yon na parabang hindi tinatabla ng pagod. Napakabilis ding magtrabaho ng mga ito at halos hindi yun nakakaramdam ng gutom. Sa loob lamang ng 3 oras, nagawa ng matapos ng mga kasamahan ni Tandang Lauryo ang kanilang ginagawang pagkagapas. Wala naman silang magawa noon kung hindi ang magpahinga sa gilid ng palayan upang hintayin ang mga kasama nilang hindi pa tapos sa kanilang mga tinatrabaho. Ang dalawa sa mga ito ay kinakausap si Tandang Lauryo, samantalang ang isa naman ay panayang pagsiyasat ng bawat butil ng palay na naisilid nila sa sisidlan. Umiikot-ikot din yun sa mga kahong kanilang pinaggagapasan na parabang meron itong hinahanap na bagay. "Mga Ginoo, maaari bang malaman kung anong uri kayo?" tanong ni Tandang Lauryo. Nang marinig ito ng dalawa, bakas sa pagmumukha nito ang labis na pagkagulat. Wala namang nagawa ang mga yon kung hindi ang tumingin sa malayo habang ipinagsasawalang pansin ang kanilang mga narinig.
Maya-maya pa, bigla namang hinawakan ni Tandang Lauryo ang isa sa mga ito habang nagwiwika ng, "Kapag kinakausap ko kayo, sumagot kayo. Ganyan ba ang itinuro ng lahi ninyo? Hindi marunong rumespeto sa mga mas nakakataas na uri?" Kasabay ng pagwika ni Tandang Lauryo ay ang pagparamdam naman niya ng kanyang napakabigat na presensya sa mga ito. Sa puntong yon, wala nang nagawa ang dalawang lalaki kung hindi ang mapatingin sa kanya habang dahan-dahang yumuyuko. Nararamdaman niya dinuon ang pagninig ng mga katawan nito dahil sa paninindak na kanyang ginagawa. Maging ang kasama nitong naghahanap ng butil ng palay, natigilan sa kanyang kinaroroonan dahil sa pagramdam ng presensya ni Tandang Lauryo. Maya-maya pa, bigla namang sumagot ang isa sa mga lalaki ng, Pasensya na ho kayo. Hindi po namin natunugan na isa kayong kauri namin. Matapos nitong makapagwika, agad naman itong nagpatira pa sa kanyang harapan at walang pagdadalawang isip na hinalika ng kanyang mga paa. Hinayaan lang naman yon ni Tandang Lauryo sa kadahilanang yon ang senyales ng mga aswang sa pagbibigay ng respeto. Doon niya din nakausap ng maayos ang mga ito na parabang isang librong punong-puno ng mga kasagutan sa bawat katanungang kanyang ibinabato. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nalaman ni Tandang Lauryo na nasa hanay pala ng mga balbal ang mga ito na merong kalahating dugo ng isang mambabarang. Wala din umano silang gabunan kung kaya't nagawa nilang mabigyan ng mataas na pagkilala si Tandang Lauryo. Tandang Lauryo, kung wala ho kayong gagawin mamayang gabi, bukas ho ang aming tahanan para sa inyo. Maghihintay ho kami kung kailan nyo balak bumisita sa amin. Ipapaalam namin ito sa aming pamilya at sa iba pa naming mga kadugo. Wika ng isang lalaki. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagbuhat naman nila ng mga sakong puno ng palay na kanilang ginapas. Sa pagbalik nila sa tahanan ng may-ari, laking gulat na lamang ng karamihan ng masipat nilang nagtatawanan at seryoso sa kanilang mga pinag-uusapan. Animoy sobra pa sila noon sa magkadugo na napakatagal nang hindi nagkita. Nang masipat ito ng iilang disipulo ni Maestro Pedrito, doon na dahan-dahang nag-umpisa ang kanilang pagdududa kay Tandang Lauryo. Alam kasi nilang aswang ang tatlong lalaking yon, kaya bakit naman siya magkakaroon ng panahong makipag-usap sa mga ito? Imposibleng hindi alam ni Tandang Lauryo na aswang ang mga ito, sa kadahilanang nagtataglay din siya ng malalalim na karunungan. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, maaga pa siyang umalis sa kanilang tahanan. Pagdaan niya sa tahanan ni Maestro Pedrito, agad naman siyang hinarang ng iilan sa mga ito. Lauryo, butit napabisita ka. Halika, sumama ka sa amin. Naghihintay si Maestro Pedrito sa loob. Wika ng isa nitong disipulo pagkakita sa kanya. Nang marinig ito ni Tandang Lauryo, hindi naman niya nagawang tumutol sa nais nito. Pagpasok niya noon sa bahay ng albularyo, bumungad sa kanya ang iilan nitong mga kasama na taimtim na nananalangin. Agad din namang nakaramdam siya noon ng pag-init sa kanyang buong katawan na parabang naroon siya sa loob ng pugon na walang tigil na binabalot ng nagniningas na apoy. Kahit gano'n na ang nararamdaman ni Tandang Lauryo, pilit naman niyang pinapanatili ang pagiging kalmado ng kanyang katawan sa likod ng nagwawalang demonyo sa kanyang kalooban. Ilang minuto pa ang ginawa niyang paglalakad. Doon na nga niya nakita si Maestro Pedrito na nakaupo sa gilid ng altar. Hinihimas-himas nito ang hawak niyang buntot page habang patuloy na nag-uusal.
Maestro Pedrito, narito na ho si Ginoong Lauryo. Wika ng isa sa kanyang mga disipulo. Nang marinig ito ni Maestro Pedrito, agad din naman siyang tumayo upang tunguhin ang kinaroroonan ni Tandang Lauryo. Labis siya noong nagtataka sa kadahilan ng gabi ito bumisita. O Lauryo, buti na pabisita ka. Kumusta ka na? Tanong nito. Hindi naman talaga ikaw ang pupuntahan ko. Hinarang lang ako ng mga disipulo mo nang madaanan ko ang pamamahay mo. Sagot naman ni Tandang Lauryo. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman niyang inutusan ang lahat ng kanyang mga disipulo na bigyan sila ng pribadong lugar. Nang mapagtanto niyang wala na ang mga ito, doon na dahan-dahang inilahad ni Maestro Pedrito ang pakay niya kay Tandang Lauryo. Lauryo, may galit ka ba sa akin? Ha? Pakiramdam ko, ikaw ang demonyong nagtangka sa buhay ko. Sabihin mo lang, Lauryo, nakahanda ako makipagduelo sa'yo. Wika ni Maestro Pedrito. Masama ang magbintang ng walang basihan, Pedrito. Sa sinabi mo ngayon, mas lalo pa akong nawala ng respeto sa'yo. Kung gaano kataas ang tingin sa'yo ng iyong disipulo, salungat nito ang pagtingin ko sa'yo. Wala kang pagkakaiba sa mga taong mapanghusga sa kanilang mga kapwa. Kaya siguro, pinagbabalakan ka ng mga demonyo dahil sa mga kasamaang gawa mo. Sagot naman ni Tandang Lauryo. Nang marinig ito ng matanda, agad naman siya nitong hinampas ng hawak-hawak nitong buntot page. Hindi na lamang niya ito pinatulan upang hindi na lumala ang mga kaganapan. Sa pag-alis ni Tandang Lauryo sa lugar na yon, panay naman ang kanyang ginagawang pagngisi na parabang labis itong nasisiyahan sa mga nangyari. Matapos ang mga pangyayaring yon, muli na naman niyang ipinagpatuloy ang pagbagtas niya ng daan patungo sa tahanan ng mga nakilala niyang aswang. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na niya ang isang daan kung saan wala ng bahay na nakatayo. Ayon kay Tandang Lauryo, na puro puno ng saging ang kanyang nakikita sa lugar at mga nagsisitaasang talahib. Marami din siyang naririnig na huni doon na indikasyon na maraming hayop ang naninirahan sa lugar. Maya-maya pa, bigla namang naantala ang kanyang paglalakad nang makaamoy siya ng kakaiba sa hangin. Alam niyang amoy ito ng isang aswang kung kaya't pinili niyang pagmasdan ang buong paligid. May naririnig na din siya noong mga huni ng ibon na kadalasang pagmamay-ari ng aswang. Ilang minuto pa ang lumipas, patuloy naman niyang pinakikiramdaman ang mga yabag na kanyang naririnig sa buong paligid. Sa pagsipol noon ni Tandang Lauryo, narinig naman niya ang pagsipulasan ng mga ito na parabang meron itong iniiwasang demonyo. Matapos ang mga pangyayaring yon, bigla namang lumitaw sa kanyang harapan ang sigbing kanyang inaalagaan. Meron itong tangan-tangang aswang na patuloy ang pagpupumiglas. Nang masipat ito ni Tandang Lauryo, agad din naman niyang inutusan ang sigbin na ito ay pakawalan. Pagsipat ng aswang sa kanyang kinatatayuan, ay halos manlambot ang buo nitong katawan nang masipat niyang nanlilisik ang mga mata ni Tandang Lauryo. Hindi ba kayo naabisuhan na bibisita ako sa inyong lugar? Naabisuhan ho. Subalit, hindi ko ho inaakala na kayo ang taong yon. Sino ho ba kayo? Bakit hindi ko maramdaman ang presensya ng demonyo sa inyong kalooban? Tanong ng nilalang. Dahil hindi mo naabot ang antas ng aking kakayahan.
Masyado ka pang mababa kung ikukumpara sa aking karunungan. Sagot naman dito ni Tandang Lauryo. Matapos nilang mag-usap, ninais na lamang nilang maglakad pabalik sa tahanan ng 3 lalaki. Nang marating nila ang bahay nito, bumungad sa kanya ang iilan nitong kamag-anak na nagluluto sa bakuran ng kanilang tahanan. Nasipat niya din ang iilan nitong alagang sigbin na patuloy lang namang nagmamasid sa paligid. Nang maramdaman nila ang presensya ni Tandang Lauryo, agad naman nilang itinigil ang kanilang mga ginagawa. Pinili nilang magsikumpulan sa gilid ng kanilang tahanan habang hinihintay nila itong makalapit sa kanila. Sa paglapit ni Tandang Lauryo sa kinaroroonan ng mga ito, agad din naman siyang nilapitan ng 3 lalaking kasama niya sa palayan. Panay ang ginagawa nitong pakikipag-usap sa kanya habang hinihintay ang kanilang mga nilulutong handa. Ilang oras pa ang lumipas, nagpaalam na itong si Tandang Lauryo na uuwi na. Hindi kasi siya maaaring magtagal sa lugar na yon, gawa ng kinakailangan din siya ng kanyang pamilya. Sa pagdating niya noon sa kanilang pamamahay, bigla namang nagulantang si Tandang Lauryo nang maamoy niya ang iilang bakas ng demonyong bumisita sa kanilang bakuran. Sa puntong yon, bigla siyang kinutuban sa kadahilan ng maaaring ang pakay ng mga ito ay ang kanyang nag-iisang anak. Dali-dali siyang pumasok noon sa loob ng kanilang bahay upang tingnan ang kinaroroonan ng kanyang mag-ina. Pagsipat niya sa silid nito, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang labis na ang pamumutla ni Jude. Hindi ito napansin ng kanyang asawa sa kadahilan ng tulog na ito. Linda, gumising ka! Nag-aalalang wika ni Tandang Lauryo. Nang magising na noon ang kanyang asawa, agad din naman itong kinalong ang kanilang anak habang umiiyak. Ang ginawa naman noon ni Tandang Lauryo ay ang maghanap ng bakas sa buong paligid upang malaman kung sino ang demonyong nangahas na kunin ang buhay ng kanyang nag-iisang supling. Sa pag-iikot niya sa kanilang tahanan, doon niya nakita ang mga bakas ng tiktik at iba pang aswang na lakat. May kokonti yung nakuha sa kanyang anak, ngunit alam niyang hindi ito gaanong malubha. Marahil ay natunugan ng mga aswang ang kanyang pagdating, kung kaya't hindi nito natapos ang kanilang binabalak. Nang malaman na ni Tandang Lauryo ang mga bagay na yon, dali-dali naman niyang kinarga si Jude habang patuloy na inuusalan. Kinausap na din niya sa kanyang isipan ng kanyang sigbing alaga upang hanapin ang mga demonyong nangahas sa kanyang tahanan. Nang bumalik na sa normal ang kanyang anak, napagpasyahan naman niyang patulugin ito at magdamagang bantayan. Kinaumagahan, maaga pang tumungo si Tandang Lauryo sa ilalim ng kanilang papag upang hanapin ang kanyang alaga. Sa paghimas niya sa buhok nito, doon niya nakita ang lahat ng pangitain ng sigbin noong mismong gabi. Ayon kay Tandang Lauryo, napakalayo ng nilakbay ng nilalang na yon, matuntun lamang ang pinapahanap ng mga demonyo. Napag-alaman niyang nanggaling pa ang mga tiktik sa ibang baryo na labis niyang ikinagalit. Sa pagsapit ng gabi, napagpasyahan niyang dayuhin ang mga ito sa kanilang mismong lugar. Pinaiwan niya ang kanyang alaga sa kanilang tahanan upang bantayan ang nag-iisa niyang anak. Sa pagdating ni Tandang Lauryo sa ibayong baryo, mabilisan naman niyang tinunton ang kinaroroonan ng mga ito. Habang papalapit siya sa bahay ng mga tiktik, patindi naman ng patindi ang kanyang nararamdamang galit. Nang marating niya ang isang kubong nasa tabi ng sapa,
doon sumambulat sa kanya ang baho ng mga nabubulok na karne. Naririnig niya din ang mga tiktik na nagsasagawa ng kanilang mga ritual upang makapagpalit ng kanilang mga anyo. Maya-maya pa, bigla na lamang tumahimik ang buong paligid at kasabay nito ang pagsipulasan ng iilang nilalang di kalayuan sa sapa. Nang masipat ni Tandang Lauryo ang mga ito, mabilis na naman niya itong sinunggaban ng walang pagdadalawang isip. Dahil sa bilis niyang taglay, ay halos huli na nang maramdaman ng mga tiktik ang kanyang presensya. Pagsilay ng mga ito sa kanya, labis-labis na lamang ang kanilang galit nang masipat nitong tangan-tanganan ni Tandang Lauryo ang katawan ng isa nilang kasama. Naghihingalo na ang nilalang na yon at para bang malalagutan na ng hininga dahil sa pagbao ng kanyang matatalas na pangil. Kisap mata lamang noon ang pagitan nang bigla siya nitong pinaikutan. Naglakad din papalapit sa kanya ang isang tiktik na inaakala niyang pinuno ng lahi ng kanyang kinakalaban. Sa pagsilay dito ni Tandang Lauryo, agad din naman niyang dinura sa lupa ang walang buhay na katawan ng demonyo. Dahan-dahan din siyang naglakad papalapit sa mga ito habang patuloy na ipinapakita ang kanyang matatalas na pangil. Maya-maya pa, bigla na lamang nagwika ang isang matandang tiktik ng, "Bakit mo pinatay ang isa naming kasama? Anong mali ang nagawa namin sa'yo?" "Mali. Pinagtangkaan niyo lang naman ang aking nag-iisang anak. Dahil sa kapanghasang inyong ginawa, hinahatulan ko kayong lahat ng kamatayan. Wala akong pakialam kung sino pa ang demonyong inyong sinasandigan." Gigil na wika dito ni Tandang Lauryo.